Nauwi sa pagkakaibigan ng bata at ng isang nilalang mula sa ibang planeta. Maingat na pinag-aralan ng alien ang estruktura ng katawan ni Will. Pagkatapos, unti-unti nitong binago ang anyo ng katawan at dahan-dahang naging hugis tao. Samantala, nagmamadaling bumalik ang ama sa kampo, ibinuhos ang nakuha niyang magnesium sa yelo at sinindihan ito gamit ang sulo. Sumiklab ang magnesium sa matinding liwanag, naglalagablab ng matindi sa ibabaw ng yelo. Yumapekto ito. Nagsimulang bumuo ng malaking butas sa ibabaw. Mabilis na nagsimula ang ama sa pagsalok ng tubig at dinaglaon, nakita na niya ang mga daliri ni Judy sa ilalim ng yelo. Nauubos na ang oras kaya't kumuha pa siya ng magnesium. At inihagis muli sa yelo. Habang nagsisimula ng maniwala ang pamilya na maaari pa nilang mailigtas si Judy, biglang bumuhos ang ulan mula sa langit. Di desperadong sinubukan ng ama na sulukin ang nagyayelong tubig. Ngunit patuloy lang ang ulan at muling bumalik ang matinding lamig. Muling nagyelo ang tubig halos agad-agad. Ayaw pa ring sumuko ng ama, kinuha niya ang kanyang lighter. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya mapasiklab ang apoy. Sa parehong sandali, paubos na ang oxygen ni Judy. Napagtanto niyang wala ng takas, kaya't hindi niya napigilan ang pagluha. Ngunit ayaw sumuko ng kanyang pamilya. Lumuhad sila sa ibabaw ng yelo, pinupukpok ito ng buong lakas, hanggang sa tuluyang maubos ang oxygen ni Judy. Alam nilang huli na ang lahat. Ang tanging nagawa nila ay hawakan ang kamay ni Andy ng tahimik. At sa oras na tila nawala na sila ng pag-asa, isang napakalaking nilalang ang lumitaw sa malayo. Ano yun? Ano yun? Nataranta ang ama at agad na hinugot ang kanyang kutsilyo. Ngunit biglang dumating si Will mula sa likod ng nilalang, sumisigaw. Will, okay lang. Kasama ko siya. Nakita ng alien ang mga daliri sa ilalim ng yelo. Panganib, Will Robinson. Maaari mo ba siyang tulungan, pakiusap? Lumuhad ang alien at dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng yelo.